Kumusta ulit, Spookify readers? Naintriga na ba kayo sa mga nangyayari sa takbo ng kwento? Ganun talaga yung mga kaibigan. Tao lang din ako, nakakagawa ng mali. Ika nga, ang sino mang tao na walang nagawang kasalanan sa mundo, lumakad ka sa tubig na hindi lulubog. Kapag nagawa yun, ibig sabihin ikaw ay malinis at walang bahid ng kasalanan. In the first place, hindi ko sinasadya ang mga pangyayaring naganap. Ito'y itinalaga ng Diyos sa akin. Kung paano ko lalampasan at lulusutan ng mga binigay niyang pagsubok. Ako'y buong buo na naniniwala na hindi magbibigay ang Diyos ng suliranin kung hindi mo kakayanin. Ang susuko ang siyang talo at ang nagtitiis ay siyang pinagpala sapagkat tinanggap mo ang lahat kahit ilang beses ka pang sumubsob sa lupa. Huwag kang lumimot na pwedeng-pwede kang tumingala. Lahat na nagkakasala ay siya ang bahala. O siya, tama na, simulan na natin ang karugtong ng kwento. Matapos ng pangyayaring pagbabanta at pag-atake ng itim na haring engkanto na nadamay ang kasama ko sa trabaho, dinala namin sa ospital at nailigtas ang buhay niya sa kapahamakan. Hindi ko alam pero agad na nakasunod ang maharlikang diwata sa ospital at tumulong siya sa gastos ng bill. Alam niyo naman na may ginto silang inaalagaan, kaya madali lang sa kanya ang pera. Humingi siya ng patawad sa akin habang nag-uusap kaming dalawa. Hindi daw niya gusto ang nangyari at ang pagdamay sa isang inosenteng tao na wala namang kinalaman. Galit na galit ako sa maharlikang diwata nun. Itinaboy ko siya at sobrang galit ko ay may nasabi akong mga masasakit na salita sa kanya. Hindi kasali ang pagmumura ha, kasi hindi talaga ako mahilig magmura. Tingin ko mali siyang luhaan at sobrang nalungkot dahil sa inasal ko. Ilang araw pang lumipas, umaga nun nang makaramdam ako ng pananakit ng tiyan ko. Sobrang sakit talaga. Pakiramdam ko'y pinipilipit ang aking mga lamang loob. Halos mangyak-ngyak ako at di magkanda o gaga. Pabalik-balik sa CR. Ngunit hindi naman ako nagkakaroon ng LBM. Napakasakit lang talaga. Umabot ng 24 oras yung sakit ng tiyan ko at gusto ko na sana magpa-check up sa doktor. Dahil hindi na ito usual na sakit ng tiyan lang. Tas sobrang katipan ng katawan ko. Tumingin ako sa bagong bili kong salamin. Kasi nabasag nga yung luma, di ba? Nagtaka na ako dahil nagkarasya sa mga balikat ko at sobrang pulang-pula na at ang katipa. Sumabay pa talaga itong sakit ng tiyan ko. Hindi ko rin kakayanin pumunta ng ospital dahil halos sakupin na ng pula-pulang maliliit na sobrang kati ang leeg at papunta na ito sa mukha ko. Kaya sinubukan ko na ang isang natutunan ko dati na nabasa ko sa maliit na notebook ng papa ni Buddy. Kumuha ako ng batya at tubig, 5 pulang kandila, isang rosaryohan, asin. Una, gumawa ako ng pabilog na asin na inilagay ko sa sahig. Inilibot ko ito na sakto lang makakaupo ako sa loob at mailagay ang batya ng may tubig. Inantay ko ang oras na mag-alas 9 ng gabi. Nung sumapit na ito ay sinindihan ko ng 5 kandila na nakapalibot rin sa bilog na asin. Nilagyan ko ng asin ang tubig sa batya at hawak ko ang rosaryohan. Nagdasal ako ng ebanghelyo na Latin at inilagay ko ang isang kamay ko sa batya at inipan ang batya. Hinintay ko na mag-steady ang tubig dahil gumalaw ito. Gawa ng paglagay ko ng kamay ko at pag-ihip nito. Hanggang sa pagtigil nito ay lumitaw ang salarin na siyang dahilan ng nararamdaman ko. Siya ay ang itim na haring engkanto. Kaya kinuha ko sa bulsa ko ang langis na ibinigay ni Ate Bining. Uminom ako ng konti nun at hinintay ko ang epekto na mawawala ang sobrang sakit ng tiyan ko at pangangati ko sa katawan. Nung nag-iba na ang pakiramdam ko at napakagaan na, parang hindi na ako tatablan ng kahit anong sakit, kumuha na ako ng yosi ko sa bulsa at nagsindi. Ako naman ngayon, pagbabayarin kita sa pananakit mo sa akin. Humanda ka dahil napakasama mo. Kahit ikaw pa to may atraso sa akin. Matapos kong sabihin ito ay dinasalan ko ng pangdiskomunyo ng batya. At ito'y para ipabot sa kanya ang aking paghihiganti. Nilagyan ko ng agipo
o yung abo ng yosi ang batya at inilublob ng rosaryuhan sa batya. Biglang kumulo ang tubig, yung parang isinalang ko talaga sa apoy. Lumaki ang pagliyab ng mga apoy ng kandila na nakapalibot sa paligid ko. Hudyat yun na nasaktan na rin ang Haring Engkanto. Ngunit biglang nagkalansingan ang mga gamit ko sa kusina. Nagsibagsakan ng mga baso at plato. Nagsiliparan ng mga gamit sa sala, parang ibinabato sa mga dingding. At nagsibukasan ng mga pintuan at bintana. Agad ako nag-sign of the cross, but without saying amen. Amen means katapusan ng kamatayan kasi para sa aming mga puting tupa. Agad na humupa at tumigil ang nakakakilabot na nangyari. Tiningnan ko ang tubig sa batya at kulay dugo na ito. At ang rosaryo na inilagay ko ay naglaho. Pinatay ko na ang mga nakasinding kandila at tumayo na. Inayos ko na lahat, pati ang mga magulong sala at kusina ko. Nagpahinga na ako nung matapos ko ito. At maayos na ang pakiramdam ko na wala ng pananakit at pangangati ng katawan ko. Pagkabukas nun, dumating muli si Kenta at ang Maharlikang Diwata. Oh, bakit kayo nandito? Ano na namang kamalasan ang dala niyo para sa akin? Sabi ko sa dalawang lahi ng mga engkanto. Tumakas kami dahil nagkasakit si Ama. Alam niyang ikaw ang may gawa. Maganda ka dahil nagbabalak siyang gantihan ka pagsapit ng full moon. Huwag ka mananatili dito sa bahay mo. Umanap ka ng lugar na maaari kang makatakas kapag nasa peligro ka na. Sabi ng Maharlikang Diwata. May ibabalita din ako sa iyo, Supremo. Nakipag-ugnayan ng hari sa mga ibang kaharian ng mga ibang engkanto na hanapin ang apo niyo. At ang sino mang makapagtuturo ay ibibigay niyang kalahating hawak niyang kayamanan. Supremo, nangangamba ako na baka matagpuan nila ang anak niyo at ng Maharlikang Diwata. Dahil narinig kong nakausap din ng aming hari ang emperor ng area ng Lanao. At eto pa, narinig ko na may mga rebelding engkanto daw silang kaanib. Supremo, nakahanda akong umanib sa iyo, alang-alang sa katapatan ko sa Maharlikang Diwata. May 20 akong kasama na tapat sa akin, Supremo. Maaari mo rin silang pamunuan. Supremo, kasama mo kami sa 10 ng mga kasama mong puting anghel at mga ilaga na makikidigma sa mga rebelde kung sakaling makikialam sila. Hudyat mo ang hihintayin namin, Supremo, kung kailan tayo pupunta sa kinaroroonan ng Maharlikang Puting Tupa. Sabi ni Kenta, seryoso talaga ang mga binitawan niyang salita. Bukod sa diskomunyon, ano pa ang kahinaan ng tulad yung mga itim na engkanto, lalong-lalong na sa hari yung walang kasing sama? Tanong ko kaagad kay Kenta. Sinabi ito ni Kenta pero hindi ko muna sasabihin dito. Sige, payag ako na ako ang mamumuno sa inyo. Kasama ko si Buddy, isa rin siyang puting tupa, tulad ko. Ingat lang kayo, baka kung ano pa ipapag-utos niya sa inyo. Baka mag-utos yun ng kayo-kayo magtatalo-talo. Kaya ituring nyo na lang siyang bilang security guard. Pagkasabi ko nito, ay natawa silang dalawa dahil sa uling sinabi ko. Mahal kong Bana, magbigay ka lang ng udyat kay Kenta kung kailan. Susundin nila lahat ng ipag-uutos mo. Alang-alang sa anak natin. Kung sino man sa inyo masasawi sa digmaan na ito ay ituturing kong totoong mandirigma. At kayang ibuwis ang buhay kahit sa panganib para sa kaligtasan. Sabi ng mahal kong diwata. Maharlikang Diwata pala. Kinabahan ako sa sinabi niya na may masasawi. Malamang pag ako nasawi sa sagupaan na ito, hindi ko na matatapos ang kwentong ito. Pero mananatili ang nagdaan kong kwento na nasubaybayan niyo. Naway kung sakali mang mangyari ito, sana si Buddy na lang ang magpapatuloy ng kwento at maisaysay sa inyo ang buong pangyayari. Abangan ang kasunod na bahagi nito dahil biyahe ako papuntang Lanao del Norte sa lugar ni Buddy at partner. Namiss ko na kasi munti kong anghel na sinabi ni Kenta na Maharlikang Puting Tupa. Instant prinsesa ng bata ng mga itim na engkanto. Salamat ulit sa pagtiyagaan niyong pagsubaybay sa kwento. God bless. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.